Yun. Wala mo na di tayo magaling. Ito yung mga tools na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon, siyempre, turo sa mga... Hello guys! Welcome muli sa Noah's Garage. Sa Q&A video na ito, sagutin ko ulit yung mga nagbabaga ninyong mga katanungan at mamaya mag-shoutout ulit tayo. Okay, so simulan na natin. Umpisa natin kay Sir Kuvami. Sabi niya, sa akin okay lang ang EGR. Ang masama ay ang breather valve o PCV. Yan ang nagpapakarbon dahil oil plus soot equals carbon. Soot alone, okay lang. So mas mabuti i-delete yung PCV system. Ipalabas na lang sa hangin. Pressure lang naman yan. Maraming salamat sa opinion mo, Sir Kuvami. Actually, yung PCV system o yung mga breathers sa closed crankcase ventilation tulad ng Montero, mga diesel engines, ay ginawa para malesen talaga ang pollution. No? Sa mga internal combustion engines, wala naman nakita natin ngayon yung mga modern engines, meron dyan mga crankcase ventilation. Yung crankcase ventilation na yan, nagkakaroon ng pressure dyan kapag merong mga gases, combustion gases na nakaka-escape mula doon sa loob ng combustion process ng inyong engine. Kasi lumalampas yun sa piston ring. So, naiipon yung gases na yon doon sa inyong crankcase. So, nagkakaroon ng pressure doon. Yung pressure na yon ay nakaka-cause ng leaks, no? Sa mga seals ninyo, tapos na-reduce yung efficiency ng engine performance ninyo. Kaya ang ginawa ng mga engineers dyan, gumawa sila ng ventilation. Ibig sabihin, para lumabas yung pressure na yon. Kaya noong mga 60s, 50s, yung mga sasakyan noon, nakalabas yung tube na yon. Talagang nakalabas out of the engine para pagka nagkaroon ng pressure, yung mga gases na yun diretso sa labas sa atmosphere. Ang problema nun, nakita nila na nagiging pollutant yung mga sasakyan. Hindi lang pollutant sa atmosphere, nagiging pollutant din sa environment kasi tumutulo yung oil. Yung mga oil vapor, yung mga excess oil, tumutulo sa road. So, nagiging pollutant ang mga sasakyan. So, nagkaroon sila ng idea na gumawa ng PCV na tinatawag, Positive Crankcase Ventilation. O sa mga diesel engines, yung closed crankcase ventilation naman, mga breathers. Yan, pero basically, the same concept lang din yan to recirculate yung mga combustion gases na yan back to intake manifold papunta dun sa exhaust manifold. Okay? Pagdating sa exhaust manifold, di ba, kino-convert yung mga gases na yan ng catalytic converter para maging hindi harmful sa environment. Mas katanggap-tanggap siya sa environment. Hindi siya pollutant. So, ang pinaka-purpose talaga nun ay malesen yung harmful gases sa atmosphere. Pero, yung mga gases na yan, kapag hindi mo nire-route ulit papunta sa intake manifold para masunog ulit, makaka-apekto yun sa combustion ng inyong sasakyan. Ibig sabihin, yung air-to-fuel ratio maapektuhan. Ang mangyayari niya, maapektuhan yung engine performance ninyo. Kaya huwag ninyong i-delete ang inyong PCV system, meron din yung inyong breather. Okay, so sana naipaliwanag ko yan ng maayos dito sa question mo. Maraming salamat, Sir Kuvami. Ang sabi naman ni Sir Gerardo Tiham, Sir, pag madumi ba ang intercooler, nagtuturbo lag din? Yes sir, no? Kapag madumi ang intercooler mo, maraming oil, no? Naapektuhan din ito yung gases o yung air na pumapasok sa iyong engine. At yung air to fuel ratio, nagkakalaban yan, no? Nagkakasalungatan, hindi siya balanse. Ang nangyayari, yung minor mo medyo mataas o medyo mababa, no? Pag ganon-ganon, hindi stable yung RPM mo. Kaya kapag madumi ang intercooler mo, linisin mo na. Okay? Para di ka magkaroon ng turbo lag. Okay sir? Maraming salamat sa question mo. Ang sabi naman ni Ma'am Lenny Castillo, Boss, yung sa akin, napakababa naman ng gauge. Ano kaya ang problema? Sira kaya yon? Yung tanong ni Ma'am Lenny ay may kinalaman dun sa temperature gauge ng kanyang sasakyan. Yung temperature gauge niya daw ay wala pa sa kalahati, mababa.
So, kahit na nagdadrive siya na matagal, nasa operating temperature na yung kanyang engine, ang baba ng temperature gauge niya. So, Ma'am Lenny, ang problema niyan ay maraming causes yan. Pwede sa mismong gauge mo, pwedeng wiring yan, pwedeng sensors din yan. No? So, ipacheck mo sa eksperto. Okay? Maraming salamat, Sir o Ma'am Lenny. Sabi naman ni Sir Orlando Calamba, tanong ko lang kung metric or English ba ang tools na ginagamit para sa Montero. Hindi ko pa kasi nasubukan. Salamat sa tanong mo, Sir Orlando. Pag sinabing metric system, maraming bansa ang gumagamit niyan, pero lang ang US. Kasi sa Amerika, English system sila. Sabihin kita ng example. Pag metric system, sabihin natin sa layo. Ang ginagamit natin kilometers, meters, di ba? Centimeters, millimeters. Pagdating sa layo. Pagka English system, ang ginagamit ng Amerika, miles, di ba? So, pagdating sa tubig naman, sa mga liquids, ang ginagamit natin, liters, milliliters, di ba? Sa kanila, gallons, quarts, ganun ang kanilang ginagamit. So, yun yung pagkakaiba. Pero dito sa Pilipinas, ang ginagamit natin ay metric system. Maraming salamat, Sir Orlando. Nasabi naman ni Sir Tony Tech, heater core delete naman po ang gawin nyo para mas ma-improve ang AC ng Montero at Estrada. Actually, sir, kapag dinilit mo yung heater core mo, actually ang tawag dito is heater core bypass. Ano? Pagka ginawa mo ito, itong heater core delete, hindi ito pagbigay sa iyo ng advantages. Actually, magiging advantages na pa iyan. Bakit? Kasi ginawa iyan, dinisenyo yan yung heater core, hindi lang basta para magbuga ng hangin na mainit sa iyong cabin. Siguro iniisip mo na mainit naman dito, tropical country tayo, hindi mo kailangan ng heater. Oo nga, hindi natin kailangan ng heater, hindi natin ginagamit yung heater dun sa ating AC. Pero ginagamit mo yung heater kapag binubuksan mo yung windshield defogger, di ba? Kapag nagmo-moist yung windshield mo, kailangan mo ng defogger para matanggal yung moist. Sa heater core din galing yun. Kaya kapag dinilit mo yung heater core, wala kang defogger. No, mahirapan ka tanggalin yung fog sa inyong windshield, madidisgrasya ka. Okay? Kaya wag na wag mong i-delete yung heater core mo. Kaya nandyan yan, may purpose yan. Okay, sir? Maraming salamat. Sabi naman ni Sir Unbelievable Ginto YT, sir, bakit kaya itong akin mabilis naman tumakbo, tumataas yung temperature niya sa gauge, hindi naman malakas magbawas ng tubig, pero kapag mabagal tapos nag-rev ako ng konti, parang bumaba naman ang temp niya. Bakit kaya? Sir, pares tayo ng experience, ano? Yung Montero ko ganyan din, kapag mabilis ako paakyat, mataas yung gauge, pero pagka normal yung pag-drive ko, mabagal, kahit nasa traffic, normal yung temperature ko. Ang problema niyan ay most likely yung radiator mo barado. So meron kang dalawang choices. Pwede mong ipagawa yan sa mga radiator shop o bumili ka ng bagong radiator tulad ng ginawa ko. So may playlist ako dyan, sir. Pwede mong panoorin yung mga videos ko, may kinalaman sa cooling system. Okay? Maraming salamat, Sir Unbelievable Ginto YT. Okay guys, yun lang yung mga sasagutin ko sa video na ito, no? So tutungo na tayo sa ating shoutout. So unahin natin si Sir Aldwin Reyes. Shoutout sa iyo. Kay Sir Api Mosquera and kay Baby Lucas. Shoutout sa inyong dalawa. Shoutout kay Ezard John, kay Ferdinand Cabasog Sanchez, kay Sir Patrick Rodolfo. Shoutout sa iyo. Kay Sir Ian Maiko Rosita Matienzo. Pakahaba ng name mo, sir, ano? Shoutout sa iyo. Shoutout din kay Sir Kylie Manuson, kay Ma'am Nishanta Rohana, kay Sir Orlando Calamba. Shoutout kay Papa RK TV, kay Ma'am Caroline Du. Shoutout sa iyo. Kay Artos. Shoutout kay Thomas Nazario and Arnold Nazario. Shoutout sa inyo, no? So kung may nakalimutan ako na i-shoutout, so presuyo na lang na mag-comment kayo sa baba, mag-request kayo ng shoutout. At shoutout ko kayo sa susunod nating Q&A episode, okay? So again, available pa rin ang ating merchandise, okay? So order lang kayo sa aking website na nakalink sa ating description. Gusto ko rin i-shoutout ang aking lovely wife na nag-celebrate kami last time, December 13, ng aming 14th year anniversary, wedding anniversary. I love you. So,
Maraming salamat sa panonood guys. Sa ulitin.